unti-unti, so bumili kami ng motor. That time may isa kami motor, nasunog pa. Hindi mo kayang pasahurin yung tao mong magaling. For example lang, parang failure na yun. Kasi nandun ka na parang nag-hire ka na ng mga tao, pero dumating ka pa rin sa point na kailangan mong magbawas. Bilang empleyado, kailangan kong pag-aralan lahat. Hindi lang dahil empleyado o hindi lang kailangan ko ng sahod. Ang mindset is aralin lahat ng trabaho. Kasi yun naman yung in-applyan natin Yes. Mostly hindi yung mga bagay na pinag-aralan natin. Yun talaga yung nagagamit natin at the end. Tama? Kailangan, alam mo yung negosyong papasukin mo at the same time, alam mo lahat ng ginagawa. Tama? Nag-hire ng tao na skilled dun sa industry na yon, and then pag iniwanan na, wala, patay na yung business. Wala na sir. Pahinga na. Lugi ka na, talo ka pa. Parang Lugi ka ganun. na, talo ka pa. Welcome to Business Talks, where we sit down with decision makers, industry leaders, shaping the future of business. I'm your host, Alan Lim. Today, I'm with Mr. Christian Guerra of CMG Graphics, who managed to work his way up in building his own printing company. Good afternoon, Sir Christian. Good afternoon, Sir Alan. Yes. So, Sir Christian, can you please tell us more about yourself and what you do at CMG Graphics? I'm Christian and I'm the owner of CMG Graphic Solution, and CMG is almost 8 years. Okay. Sir, and I Tagal started. na rin, Sir Christian, ha? Yes, sir. Nag-start kami, sir, before sa home base lang. So, as a background, before nag-build si CMG, nag-start ako as graphic designer. So, before, way back 2012, before ako naging graphic designer, so, nag-start ako as machine operator sa Capilink. Capilink. So, before, yung era namin nun, sir, is nag-start lang salary ng 175 to 200. So, after a year, na-practice ko naman siya. Then, nagkaroon ng service yung company na tarpaulin printing. So, na-adapt natin yung services nila. So, they needed a graphic designer. Nag-train ako, nag-practice ako that time. Then, na-promote, sir. So, that time, ang graphic designer is nagre-range ng 200 to 250 ang salary. Anong year to, Sir Christian? 2012, sir. 2012. Yes, Okay. 2012. So, after nung mag-start yung services na gano'n, sir, parang nag-climb yung position from machine operator to graphic designer. So, in-accept ko yung offer, nag-train ako, tinrain nila ako through Manila. Then, after nun, a year, almost half a year, Half a year. nagtuloy-tuloy yung ganong services, tarpaulin, stickers, lahat, PVC IDs na related sa printing. For almost 3.5 years, nag-quit ako doon. So, parang nagkaroon ako ng family problem before. So, kailangan kong i-quit yung work. So, nag-focus sa sarili, dumating sa ganung point. Then, for almost 3 months, nag-jump back ako sa printing industry. Nag-apply ako na as graphic designer naman. So, from machine operator, nadagdagan tayo ng graphic designer sa ating curriculum vitae. So, nag-start ako as graphic designer sa CJR naman. So, CJR Graphic Solution. So, from machine operator. Then, nag-gather ako ng almost 3 years na experience sa printing na yun. So, nag-start ako doon. Pinractice ko yung lahat ng services from graphic designing. Dati kasi yung mga services ganun, compared sa era ng printing ngayon, more on designers lang. So, yung mga ganung services dati sa kapanahunan sa na ranging 2014-15, kailangan hindi ka lang designer. Yes, So, kailangan mong i-practice na mag-operate ng machine, ng printer. Siyempre. Para yung output ng dinesign mo, makita mo talaga, Yes, sir. kontrolado mo. Para sa akin kasi before, related talaga siya. Hindi pwedeng design ka lang. Kailangan makikipag-communicate ka doon sa operator, para yung output ng trabaho nyo is magmamatch lahat. Kasi So, lalo na yung color profile niyan. yes, sir, Diba? tama. Kailangan pag printing CMYK. Yes, sir, tama. RGB, CMYK. Kada services, iba-iba ng color format. Hanggang sa pinractice mo siya na, pinractice ko siya na pag-aralan about services. Nung time ngayon, sir, parang meron akong tinatak sa isip ko. Sabi ko, ang sinasabi ng iba before, wala daw yung mayamang empleyado. Di ba? Tama. Which is hindi ko pinaniniwalaan. Kasi para sa akin naman, merong empleyadong yung mayaman. Hindi lang sa pagiging empleyado. Kung paano mo i-adapt yung services na ginagawa mo bilang isang empleyado. Yes. So ako naman, ang mindset ko that time, bilang empleyado, kailangan kong pag-aralan lahat. Hindi lang dahil empleyado o hindi lang kailangan ko ng sahod. From 175, in-imagine ko dati, yung sahod ko naging 250. 4 years after pa yun, sir. So,
ang mindset is aralin lahat ng trabaho. Kasi yun naman yung in-applyan natin eh. Yes. Mag-grow tayo, pag-aralan natin yung mga Ganda bagay ng na kailangan. mindset mo, sir. Yes. Mhm. So after that, nag-operate ka, nag-design ka, all-in-one package yung knowledge na natutunan mo. So empleyado ka that time. Until one day, may nakilala ko yung asawa ko. Nagkaroon kami ng relationship, long distance ba, kumbaga nun, sir. Long distance. Nagtatrabaho siya sa Manila. Ako naman, online based ako that time. Nag-quit din ako dun sa job ko. Hindi dahil ayaw ko na. Kumbaga, may mga time kasi na kahit gusto pa natin trabaho, may mga kailangan tayong unahin. Yes, kailangan So, prioritize. nag-online base ako, nag-receive ako ng mga clients through online. Dati, may mga online sites pa na kailangan mo mag-apply. May mga samples, profiles ka na kailangan. Portfolio. Yes, sir. So, nakagather ka ng mga customer that time. So, naging maganda yung tandem namin nung asawa ko. Kasi, nagtatrabaho siya sa Manila. That time, yung mga supplies ng t-shirt, stickers, lahat ng materials. nasa Manila. Oo. So, ako bilang nag-online base, dahil mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami, may mga receiving ako sa bahay. Nag-t-shirt printing ako, nag-sticker ako. Kailangan ko ng stock, hindi ako nagbabiyahe ng Manila. Kasi nahihilo ako, sir, sa bus eh. So, kaya parang tamad talaga ako magbiyahe. Doon pumasok yung asawa ko. Okay. Umuwi siya every Friday. Dala niya lahat ng stock namin. Ang galing naman ng tandem nyo. So, pagdating niya ng Friday from work sa Manila, Saturday, titirahin namin lahat ng trabaho. Sunday, pahinga kami, Monday, di-deliver ko siya. So, then siya balik na ng office. balik na siya ng Manila ng Sunday evening siya. Okay. So, yung ganong setup namin, nag-work siya. So, parang unti-unti, so, bumili kami ng motor. That time, may isa kami motor, nasunog pa dahil nadami sa sunog nung nasusunog na bahay ng relative namin. So, yun, doon nagsimula. So, tuloy pa rin. Hanggang sa dumating yung time na nabuntis siya. So, nung nabuntis siya nung time na yun, nag-decide kami na mag-full-time kami as online printing. So, online printing. That time, wala. Siyempre, pagka home base ka, sir, less expenses. Yes, oo. Less manpower, walang renta. expenses, walang renta. Yes. Only electrical and Electrical, pagkain internet. lang. Yes, sir. So, nag-work kami ngayon, tinay namin, sabi namin, kaya natin yan. Kahit dalawa lang kami, nag-quit siya ng trabaho niya. So, yung konting naipon niya at naipon ko din naman, pinag-merge namin siya, bumili kami ng isang computer. Wow. That time, yung computer is 1 gig lang yung parang 1 gig RAM lang, ang bagal eh. So, kailangan mo mag-continue ng printing kahit gano'ng kabagal. So, pinagtyagaan namin. Then, sa isang project, naka-receive kami, sir, ng isang project. Then, after ilang weeks, yung kinita namin doon, binili naman namin ang heat press ng damit. Okay. So, from tarpaulin at mga stickers, nadagdagan kami ng service. Okay. T-shirt printing. T-shirt printing. Yes. So, nag-receive kami. So, pag nadagdagan yung services mo, madadagdagan yung clients mo. Oo, syempre. Then, after that, nakaipon ulit kami. Bumili naman kami ng isang computer ulit. Nadagdagan kami ng isang service, mga PVC ID. Bumili kami ng machine pang IDLays. Another service ulit. Until dumating yung time na may mga high clients na kami na kailangan ng official receipt. Iyon. That's the time na kailangan ulit namin mag-decide na mag-step up. So, buntis siya that time, sir. So, kumuha ako ng, nag-decide kami na kumuha ng maliit na pwesto. Okay. So, lahat ng machine, ng stocks, nandun, pinasok namin. Okay naman, nagtuloy-tuloy yung printing until dumating yung pandemic. Pandemic came. That is 2020. the tinatawag na trial, sir. Yes. So, doon na naman, sinubok tayo ulit na kung ano gagawin natin, kaya ba natin. So, balik kami sa online business ulit. At least ang galing, Christian, no? Very clear sa isip mo kung ano yung gagawin, depende dun sa environment mo. Yes, sir. Kasi nakita ko sa kwento mo na from scratch, naging employee ka, machine operator, graphic designer, Yes, sir. hanggang sa nag-online ka, and then nakilala mo yung asawa mo, nagtumulong sa'yo sa mga materyales. Sobrang galing, no? Na-manage mo yon lahat. Tapos, ano yung pinaka naging inspiration mo rito? Kasi normally, nowadays, mainipin ng mga tao, lalo na yung medyo mas bata-bata sa atin. Yes, sir. So, ano yung naging inspirasyon mo noon, nung time na yon? Kasi 2012, 2004 to 2014, 14, 16. 175 to 250 pesos, di Yes, ba? So, I think ayun yung minimum wage. O Yes, below minimum Below wage pa pa. yun, sir. Below, di ba? So, ano yung naging inspirasyon mo rito sa
sa storya mo para marating mo before tayo magpunta dun sa pandemic? Kasi very exciting yung pandemic Yes, sir. Almost lahat ng business tinamaan. Parang pinaka-inspiration ko kasi noon, sir, that time, dahil nga parang dumaan ako sa broken family. So, nandyan yung asawa ko. So, parang wala akong ibang parang pwedeng pagpukusan ng mga bagay na ginagawa ko before kasi siya lang yung nandyan. So, dumating siya, yung para kasing yung time na dati, sir, bago ako makilala siya, nagtatrabaho ako, parang okay na ako sa trabaho ko na sasahod ako, lalabas kami ng mga tropa ko, mag-inuman kami. Binata ka pa kasi. Yes, sir, parang gano'n. So, doon nag-start yung parang na-inspire ako na baguhin yung sarili ko. Actually, parang wala lang sa akin dati kasi pag sumahod ako, ubusin ko lang yan. Gala kami ng mga tropa, ganyan. Ganyan. So, pagka nakakilala ka kasi na, sir, ng partner mo, doon, yung inspiration mo, hindi lang iikot sa pangarap mo, sa sarili mo. Parang iikot din siya sa kung anong magiging future ninyong dalawa. Yes. So, yun nga, dahil nga nabuntis siya, so parang mas doon pa nag-extend yung mga plano ko, yung mga gusto kong gawin. So, hanggang sa nagtuloy-tuloy, may mga problema, normal, may mga trials, errors, mga ganyan na tinatawag. So, hanggang sa nagkaroon kami parehas ng idea na what if ituloy-tuloy pa rin natin? What if ito yung ano mo? Yan dyan ka magaling. Dahil sabi nga nila, sir, actually, mostly hindi yung mga bagay na pinag-aralan natin. Yun talaga yung nagagamit natin at the end. Tama? So, kaya dumating kami sa punto na subukan natin to, tignan natin kung saan natin naabutin. Basta, ang importante, magtulungan kaming dalawa. Ayun. And I'm thankful, sir. Napaka-thankful ko kasi nakilala ko yung partner ko. So, in other words, siya yung nagbigay ng clarity sa buhay mo. Yes, sir. Tama. Nagbigay ng liwanag. Yes, sir. Okay, sa tamang landas na tatahakin mo. Okay. So, now let's go dun sa pandemic. So, from may shop ka, tama? Yes, sir. Tapos, Small shop. Small shop, and then 2020, pandemic came. Nag-decide ka na i-shutdown yung operations and go back online. Yes, sir. Okay. So, can you please tell more about it? Okay. Bali yung pandemic, sir, actually, kung titignan natin yung point of view sa pandemic, laging ang sinasabi natin mahirap. Totoo naman yun, sir. Kasi lahat ng bayarin hindi yan tumitigil, pero yung operation natin titigil dahil sa pandemic. Pero the good thing about sa amin dalawa, galing kasi kaming online. So alam na namin yung pasikot-sikot kung paano yung gagawin namin compared sa may physical store ka. So hindi kami nahirapang mag-adjust. All the clients, since yung ginagawa naman natin quality and syempre affordable yung presyo. Ang kinaibahan sa may pwesto sa walang pwesto, may pandemic o wala, is wala namang kaibahan, sir, actually. Kasi yung quality nandun pa rin. Kahit saan ka nakapwesto, kahit nasa bahay ka, kahit nasa sulok ka ng street ng barangay, kung kilala nila ikaw at alam nila yung ginagawa mo, kung paano ka magtrabaho, yung quality mo, pupunta pa rin yes, sila. of course. So dahil pandemic, sarado yung shop, lahat ng customer namin, mga nakaka-meeting ko, nag-i-inquire, nandoon sa loob ng bahay. Okay. Pinagkakape namin, binibigyan namin ng merienda. Of course. Walang nagbago, sir. Actually, naging shop yung bahay. Yun lang. Then hanggang sa almost 8 months or 12 or 1 year din, nag-bounce back na naman kami. So another challenge ulit. Since may konting ipon, nag-bounce back kami papunta sa mas malaking shop ng konti compared dun sa maliit namin. Then dumating yung mga events like mga fiesta, barangay elections. So nagkaroon na naman kami ng break para i-boost na naman yung mga, pagka may ipon ka kasi, ang pinaka-sikreto talaga ng business is stock. Kahit marami kang machines, kung wala kang stock, hindi gagalaw lahat. So tinaya na naman namin dalawa. Hanggang sa nakaipon na naman, another services na naman. Then, yung dating pinapangarap namin na isang tarpaulin machine, 4 na sila ngayon. Okay. So, parang sa ganong method, actually, lagi kami nagsasagutan ng asawa ko. Sabi niya, wala tayong naiipon. Okay. Siya kasi, kumbaga, siya yung parang, sa aming dalawa, siya yung financial advisor ko. Siya yung finance. Oo, ganon. Check in and out. Bibili ka na naman ng ganyang machine. Sabi niya, kaya ba nating ilaban yan? Ganito, ganyan. So, ganun kami, sir. Yearly, nagkakaroon kami ng which is normal na usapan na ang gastos mo ganito, ang gastos mo ganyan. Baka nakatambak lang yan dyan. Hanggang dumaan yung taon, yung isang machine namin naging 4, andito pa rin kami. So, from 2017 to 2025, running 8 years na yung CMG Graphic Solution. Wow. Ang tagal na, 8 years, no? Yes, sir. Oo. Let's talk about sa mga employees mo sa operations. How do you handle your employees
ensuring them that they are efficient, effective. So, ano ba yung management style mo sa kanila? Actually, sir, dyan sa tao, pagdating sa employee, before, kaming dalawa nag-handle talaga. Kasi alam naman natin na iba yung operations ng owner compared sa employee. Laging yung quality na nasimula ng employer, ibang-iba yan pagdating sa employee. So sabi nga ng mga customer, mas gusto nilang i-assist sila nung may-ari compared sa mga empleyado. Pero meron din namang mga employee na sobrang galing. Sobrang galing, sobrang maalaga at saka maalalahin sa company kahit nakatalikod ka. May malasakit. May malasakit siya. Pero, syempre, hindi pa rin mawawala yung mga maloko. Merong mga talagang hidden agenda, ganyan. So, lagi na lang namin sinasabi na kapag ito, ganito, may employee tayong ganito, pag-usapan, then pag hindi talaga magawa. Siya kasi, sa amin dalawa, sir, actually, alam natin yung pag mga babae, yung pasensya niyan sobrang igli. Then, lumalaki lang yung pasensya niyan pag sa akin. Pero, syempre, pag sa ibang tao, sa employee, laging sa aming dalawa, siya yung ganyan pala yung ginagawa niyan. Sige, kausapin mo na lang, pahinga na yan. Hindi pwede pa yan, ganito. Hanggang sa nakaipon kami ng employee, sir, na nadaan namin sa sala. May pagkakamali. Yes, na may pagkakamali isang beses. Then hanggang sa dumating sa point na siya na yung pinakamagaling compared sa may mga pinag-aralan na employee namin. So parang sa amin dalawa, okay pala yung ganung method. Bakit kailangan nating eto, tanggalin mo kagad yan. Eto, nagkamali, ganyan sumagot sa customer, tanggalin mo yan. Hindi. Natuturuan, sir. What I mean is, kung ano yung pinagdaanan ko before, hindi ko pwedeng i-apply sa mga generation ng employees ngayon. Dati kasi kapag nagkamali ka, papagalitan ka lang. Kakausapin ka. Ngayon kasi pag nagkamali ka, lalo na sa mga big companies, tanggal ka kagad. Masyadong mahigpit. So, ngayon, after namin magkaroon ng mga ganong handling sa mga tao, meron na kaming HR. That's why may pumasok na HR pag-usapan namin, since from the scratch nga po kami, wala kaming idea sa mga management ng mga tao, ng accounting, hanggang sa dumating yung point na kuha tayo ng ganito. May nakilala kami, financial advisor. And that's a good decision. Yes, sir. Kasi sa business or sa company, kailangan, yan ang HR. Yes, sir. Human resources. Diyan ka kukuha ng tao, sila magmamanage ng tao mo, tapos yung performance evaluation na tinatawag. So, yung ginawa nyo, finilter nyo, in-evaluate nyo talaga. Yes, sir. Kasi mas maganda naman talaga sa business yung magtagal yung tao mo. Yes, sir. Pero hindi rin kasi natin maiiwasan minsan, may may mga makikitang empleyado na hindi pasok dun talaga sa standard mo. Yes, sir. Or pag in-interview mo, okay. Pag dun na sa actual, iba na yung Nagbabago, sir. Nagbabago. Okay. So, last question, sir. Ano yung kino-consider mo na failure sa business na sa tingin mong nakatulong para maging CMG Graphics or maging katulad mo ngayon, successful ka na? Failure, sir, syempre number one dyan yung pagdating sa financial. Financial. Yes, sir. So, dumadating sa time na nasobrahan ka sa hire ng tao kahit hindi mo naman masustain na yung salary. Dumating kami sa point na kailangan namin magbawas. Which is doon pumasok yung filter, pipilterin mo na yung mga tao. So parang ang naging failure namin doon is may time na kailangan naming i-adjust yung budget sa lahat, sa stocks, ganito, na which is minsan bilang business owner, pagka dumating ka sa point na, for example, hindi mo kayang pasahurin yung tao mong magaling. For example lang. Parang failure na yun. Kasi nandun ka na parang nag-hire ka na ng mga tao, pero dumating ka pa rin sa point na kailangan mong magbawas. So, para sa amin, dahil failure siya, pero hindi namin siya tinanggap totally as failure. So, hanggang sa dumating sa point na babawiin natin yung tao na yan. So, meron na kaming tao na pinagpahinga, pero binalik namin siya, sir. Pagbalik niya sa amin, sobrang galing niya na. Kasi kahit wala siya sa amin, nasa home base siya, nagpa-practice pa rin. Parang yung isang part dun, sir, kinuwento ko yung ginagawa ko before kung paano ako nag-start. Ginawa niya rin yun, sir. Then, hanggang sa yung failure na yun, yung tao na naging employee namin, nag-quit sa amin. Okay. And then one day, meron na siyang sariling printing business. So, sa ganong scenario, Christian, ano yung pagtanggap mo sa ganon? Kasi, nowadays, normally, katulad yan, lahat nagiging empleyado. Yes, sir. Siyempre, matututo yan. Gagaling yan dun sa field niya. So, in your case, printing, mini-mentor mo siya, nakaambag siya dun sa operations nyo, Yes, and sir. then sobrang galing niya. And then, one day,
nagtayo siya ng sarili niyang business similar to yours. Yes, sir. So anong masasabi mo dun sa ganung scenario? In the front view, sir, ang parang magiging kompetensya kasi yan, sir. Technically, kompetensya Oo siya. naman. Pero, in the other side, part ako ng success niya eh. So masaya ka? Yes, sir. Kung Masaya mag-success siya dun sa napili niya, dahil natutunan niya sa akin yun, which is, natutunan ko din sa dati kong trabaho. Correct. So, it's a parang stepping stone sa success, papunta dun sa kung ganun gusto niya rin marating through the printing shop. So, para sa akin, sir, hindi siya kompetensya, hindi rin siya parang hindi nakakasama ng loob, sir, actually. Ang kinagandahan pa nga dun, sir, yung iba nagtatanong pa sa akin. Yun. Nagtatanong. And ang pinaka mas talagang nakakatuwa, sir, tsaka nakakataba ng puso, kumukuha ng stock sa akin yung dati kong employee. Okay. Bumibili ng ganito, bumibili ng tarps. So, na-maintain mo yung good relationship yes, sir. sa kanya? Kasi yun din naman yung pag nagmi-meeting kami, yun din yung sinasabi ko sa kanila eh. Na etong trabaho nyo, training ground to. Hindi naman to habang buhay trabaho. Walang yung mayaman sa pagiging empleyado, totoo. Pero kung hindi mo gagampanan ng tama yung pagiging empleyado mo, hindi ka talaga yayaman. Kung empleyado lang yung mindset mo. So, natutunan ko rin naman. Hanggang sa ngayon, maganda yung printing business na, sir. Nakikita ko sa mga posting, kami mag-asawa, nagla-like din kami sa mga post nila. Good idea. I mean, good yung naging result, sir. Empleyado ko siya, naging part siya ng journey ng company ko, naging part ako ng success niya. Kasi sabi nga, hindi mo naman maubos yung client at yes, projects. Yes, sir. Totoo yun. Diba? Kahit nationwide ang pa. Ang dami-daming clients and projects. Yes, sir. So, do you consider yourself successful already? Lalo na't ganyan. Kasi if you will define success, malawak eh. Very broad talaga. Yung iba, tingin nila, pag maganda yung financial nila, okay yung pasok ng pera, success. Pero at the back of it, may mga struggles pa rin silang pinagdadaanan. So sa'yo, do you consider yourself successful? Lalo na may mini-mentor ka, may natulungan ka? I think, sir, naging successful din? Yes, sir. Tingin ko naman, sir, and sa tingin ko, para sa aming mag-partner, successful naman kami, sir. Successful. Compared sa mga pinagdaanan namin before, compared sa mga taong natulungan namin, at saka kung ano yung mga narating namin ngayon. Although malayo pa kami, sir, pero sabi nga nila, every step is a successful. 1% to 10% up to 100 is still successful. As long as you moving forward. Yes, correct. So, pinakalas na, Christian, sa mga aspiring business owners, ano yung ma-impart mong knowledge sa kanila para tumagal? Kasi yung iba, konting failure lang, nadapa, hindi na bumangon. Yan. So, anong ma-impart mong knowledge base dyan sa experience mo sa mga gustong magnegosyo? Yun, sir. Bali, pag sa ganyan naman, sir, kung ano yung maibibigay kong detalye para mas maging successful sila or kung ano yung gusto nilang business. Siguro, sir, kailangan unang-una pag-isipan muna mabuti. Pangalawa, make sure na yung itatayo yung business is knowledgeable talaga kayo at saka skilled kayo at hindi lang yung empleyado nyo. Mostly kasi yung mga nagtatayo ng negosyo ngayon, naghahanap lang ng tao na alam yung trabaho. Pero pagdating kasi sa successful business, ang importante dun, sir, mas may knowledge yung may-ari. Of course. Hindi lang yung empleyado. Kasi once na umalis yung empleyado, sarado na yung business. Yun yung mga based sa mga experience ng ibang tropa, sir, mga kakilala, nagsasara yung mga business dahil hindi nila alam yung pinapasok nilang business. Ayun. So, ang pinaka-importante dun, sir, kailangan alam mo yung negosyong papasukin mo at the same time, alam mo lahat ng ginagawa mo. Yung iba kasi may pang-invest lang. Yes, sir. Tama. Nag-hire ng tao na skilled dun sa industry na yon and then, pag iniwanan na, wala, patay na yung business. Wala na, sir. Pahinga na. Lugi ka na, talo ka pa. Lugi ka na, talo ka pa. Okay. So, well, thank you very much, Sir Christian. Yes, sir. Okay? Thank you. So, thank you for joining us. So, ang daming napag-usapan, ang daming natutunan dito sa Business Talk. So, ang main goal natin is to hear the story of different business owners and to motivate, inspire yung mga aspiring business owners. So, once again, this is Alan Lim, your host. Thank you for watching.